Isang pagpalang araw sa inyong lahat mga idol. At sa bidyong ito ay may i-repair na naman tayong isang karaoke player. Ito ay Platinum K-Box 2. Ito, testingin muna natin. Plugin muna natin. Then power on. Ayan, wala siyang display. Ito, buksan na natin. Ang una nating itetest ay ang kanyang power supply. Tatlong voltage lang ang output nito mga idol. Positive 5 volts, positive 12 volts at negative 12 volts. Ang isang test probe natin, lagay natin sa ground. Then power on natin ang player. Una muna natin itetest ay ang positive 12 volts. Ayan, meron siyang positive 12 volts. Next naman ay ang negative 12 volts. Baligtarin lang natin ang ating test probe. Ayan, negative 12 volts. At ang panghuli ay ang positive 5 volts. Ayan, meron siyang positive 5 volts. So, okay ang kanyang power supply. Ibig sabihin niya, may problema siya sa kanyang mainboard. Alam naman natin na pag ang mainboard ang problema ng isang player ay mahirap din maghanap ng replacement nito. At kung i-repair man ay 50-50 ang chance nito na ma-repair. Ang gagawin naman natin ay itatry natin itong i-repair. Baka sakaling magawa pa natin ng paraan at matuwa pa ang ating customer. Ito na, tinanggal na natin ang mainboard. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang diode. Ayan. Yan ay galing sa supply 5 volts. Diyan muna tayo magsusukat ng voltage. Ito, tanggalin muna natin ang mainboard sa kanyang housing. Ang bali ang itira lang natin ay ang power supply. Yan, power supply wire. Or yung connector niya galing sa power supply. Yan. At bago tayo mag voltage checking, dapat ay power on muna natin ang player. Yan, na power on na natin. Ang isang test probe, iligay natin sa ground. Dito ko lang lalagay sa body ng RCA. Yan. Ito muna ang ating unang test point sa dulo ng diode. Yan. Ito yung galing sa 5 volts. So, ang sukat natin ay 4.9. Okay pa rin yan. Then, sa kabilang dulo ng diode, 4.1. So, ibig sabihin nakatawid ang voltage papunta sa diode. Yung dalawa na yan ay connected yan mga idol. Yan, 4.1 pa rin yan. Nakasiris kasi ang dalawang diode na yan mga idol. Dito na tayo sa padalawang diode. Ayan, 0.72 lang ang ating nasusukat. Dapat yan ay may makuha tayong 3.3. Ulitin ulit natin mga idol. Ayan, sa kabilang dulo ng diode, 4.9 volts. Kalampas sa kabila, 4.1. At sa pinakandulo ng huling diode,
0.72 lang. Ibig sabihin may problema yung huling diode. Ito na yung dalawang diode na yon mga idol. Ayan. Connected yan in series. At itong pangalawang diode ang ating tatanggalin. So ito na, tanggalin na natin yung diode. At ito na mga idol, natanggalan natin ang diode. Yan. Ito na, i-test na natin ang diode na tinanggal natin kanina. Yan. Baliktarin natin. Okay naman siya. Wala naman siyang leakage. Ayan. I-try natin itaasan ang range. Ito times 1k tayo sa resistance. Ay, nahulog pa. Oh, yan. Sa kabilang okay naman siya. Walang leakage. Pero bakit ganon? Konti lang ang ating nasukat na voltage kanina. Ang gagawin mo natin ay papalitan natin ng bagong diode. Ito ay common diode lamang na 1 ampere or IN4001. Yan. Ayan, nailagay na natin ang diode. Then, mag voltage checking ulit tayo.
Connect lang natin itong connector ng power supply. I-power on na natin ang player. Ayan. Dito na lang tayo mag-ground sa body ng RCA. Yan. Sa unang dulo ng diode, yung galing sa 5 volts. Ayan, 4.8 volts. Next, lipat naman tayo sa zoom lang natin para makita natin maayos. Then, ground lang natin dito sa RCA. 4.8 dito sa galing sa 5 volts. Yan, sa kabilang dulo ng diode dyan. Next naman, sa kabilang dulo ng diode, 4.0, 4 volts. Dito na tayo sa huling diode. Yan, dito sa huling dulo, 3.2. Ayan, okay na mga idol. Meron tayo na sukat na 3.2. So, ibig sabihin ay may problema talaga yung diode kanina. Okay naman siya pag ating tinetester. Kaso pag na-connect na siya sa circuit, ay nagkakaroon na siya ng breakdown. Kaya kung duda ka sa isang pyesa, mas maganda kung palitan mo siya ng bago. Kumbaga trial and error tayo dyan. Ito na mga idol, nailagay na natin ang mainboard. Testing na tayo. Power on. Ayan, okay na. Nag-display na siya mga idol. Successful ang ating pag-repair. Kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Salamat sa panonood mga idol!